Ramdam pa rin ang epekto ng habagat sa ilang mga probinsya. Sa Calasiao sa Pangasinan, 9 na barangay ang apektado ng baha matapos umapaw ang Marusay River. Isinailalim naman sa state of calamity ang buong bayan ng Hermosa, Bataan. Live mula sa Hermosa, Bataan, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, umaliwalas na ang panahon, tumigil na ang ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang barangay dito sa bayan ng Hermosa sa Bataan, partikular ang barangay ng Almacen kung saan tayo nanggaling kaninang umaga. Hirap man daw ang mga taga rito, nakikibagay na lang daw sila sa bahang nakasanayan na raw nila. Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Hermosa sa Bataan dahil hindi pa rin humuhupa ang baha na dulot ng habagat. Sa barangay Almacen, lubog pa rin ang mga bahay, eskwelahan at simbahan. Mataas din ang level ng tubig sa mga pangunahing kalsada kaya hindi pa rin makadaan ang mga sasakyan. Kinakailangan pang sumakay sa bangka ng mga residente. Bukod sa apektado ang kanilang kabuhayan, problema rin nila ang mapagkukunan ng malinis na tubig. Sa Calasiao, Pangasinan naman, umapaw na ang tubig mula sa Marusay River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Umabot na sa 9 na barangay ang apektado ng baha. Kabilang dito ang barangay Talibao, Gabon, Lumban, Longos, Banawang, San Vicente, Lasip, Poblacion East at Mangkup. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para makatawid sa baha. Inilikas na rin ang mga alagang hayop sa matataas na lugar. Naka-red alert status naman ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sakaling tumaas pa ang level ng tubig sa mga apektadong lugar. Ilang flights naman ang na-divert ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Clark International Airport sa Pampanga, na-divert ang ilang biyahe ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at United Airlines. Bukas, isang panibagong LPA sa kanluran ng Batanes ang nagbabadyang pumasok sa PAR. Kahit mababa ang tsansang maging bagyo, palalakasin nito ang habagat na patuloy na magpapaulan sa Northern Luzon. Umaga pa lang bukas, maulan na sa extreme Northern Luzon at Ilocos Region. Buong araw naman ang mahinang ulan sa Bataan at Zambales provinces. May ulan na rin sa Cordillera at Cagayan Valley Region, maging sa Central Luzon at Palawan Province sa hapon. Sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng ulan. Halos buong Visayas naman na may ulan sa hapon, habang sa Mindanao, sa hapon din ang ulan sa ARMM, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At Jessica, balik naman tayo dito sa bayan ng Hermosa sa Bataan kung saan bukod sa pagdedeklara ng state of calamity ay kanselado din yung pasok sa lahat ng level sa buong maghapon kanina. Bagamat sa ngayon ay binabantayan o nagmo-monitor pa rin ng Hermosa MDRRMO at Hermosa LGU sa development kung tuloy-tuloy na ba yung posibleng paghupa ng baha at kung ano ang magiging lagay ng panahon kinabukasan na magiging basehan naman sa kung magdedeklara ba ng kanselasyon ng pasok sa mga eskwelahan o kung magsasagawa ng relief or rescue operations kung kinakailangan. Jessica? Dano, tinutukoy ba ng mga otoridad dyan kung bakit mababa yung paghupa ng baha? Kasi kasi saturated na yung soil, so pag nadagdagan pa yan ng baha, talagang hindi bababa yung baha agad, no? Kasi basang-basa na yung lupa sa ilalim. Or hindi drainage, no? Barado pa rin lahat ng mga daluyan ng tubig na dapat sana ginagawang ginagawang SOP na yan dapat ng mga bayan-bayan dito sa ating bansa, lalo na yung mga binabaha na the long summer months should be spent na dinidisilt yung mga ilog, dinidredge yung mga daluyan ng tubig para pagdating ng baha, hindi ganyan na ang bagal ng pagbaba. Tama ka, Jessica, dyan sa 2 punto na yan when trying to explain kung ano kaya yung pwede maging dahilan kung bakit mabagal yung paghupa ng tubig. Particular, if we are to state the case dun sa Calasiao, Pangasinan, kung saan nag-cover din tayo a few years back. At ganyan din yung naging problema. Umapaw ang ilog, catch basin ng lugar, therefore, hindi malinaw kung saan tutuloy ang tubig, kaya nahihimpil ang tubig ng ilang araw. Dito sa Hermosa sa Bataan, ganun din ang situation. Bukod sa catch basin at bukod sa saturated na noong mga nakaraang habagat yung lupa na hindi na ma-handle yung tubig, panibagong tubig
mula pa sa mga succeeding na epekto ng habagat. Isa rin dun sa nakikita ng mga otoridad dito ay una yung na point out ng ilang mga residente at sinisilip ng mga otoridad yung illegal fish ponds na siya raw nagbabara doon sa daanan ng tubig na dapat papuntang dagat pero nahihimpil. Another is yung siltation sa Almacen River na galing naman daw sa runoff water na may halong lahar from Mount Pinatubo, Upland Pampanga and Upland Bataan. Pagdating dito sa Almacen River, nababawasan yung capacity. Sa puntong yan, ang sinasabi sa atin ng LGU ay muli raw nilang pinag-aaralan yung mga dredging project ng DPWH at tinitingnan din daw nila yung capacity kasi baka naman mamaya nagde-dredging pero yung siltation mukhang kung hindi humahabol kumbaga napangungunahan yung dredging pero tuloy-tuloy naman daw ang kanilang proyektong ito, Jessica. Natatanong ko yan, Pirme, pagka ganitong binabaha yung mga bayan-bayan natin tapos election year, no? Kasi alam mo naman busy yung mga politiko at yung mga opisyal tuwing kampanya, baka lang nakakaligtaan nila yung mga flood control projects lalo na dun sa mahaba-habang summer months natin because of El Nino, no? Oo, tama, Jessica. At isa nga rin yan dun sa mga sinangguni natin sa LGU, no? Dahil kung titingnan natin, yung isa dun sa mga talagang itinuturo na main na dahilan kung bakit, halimbawa, kasi yung laging sinasabi ng mga taga rito, no? Lalo na dun sa may bandang Barangay Daungan at Almacen na magkatabi lang naman at kung saan matagal talaga yung paghupa ng baha, lagi naman daw nilang nararanasan. Pag pinpoint mo yung dahilan, kung bakit ganoon ay dahil doon sa limited capacity na nitong Almacen River. Nung chinek natin with the LGUs, with local officials, ang sinasabi nga nila, ito ngang dredging project. Pero when we traced also kung gaano na ba katagal itong dredging project na ito, it's gone back a few years. Although yung ngayon, yung leadership ngayon ng LGU ay panibagong, kumbaga, there's a new mayor on his first term. Ngayon ay tinitignan nila, nire-review nila yung status ng dredging projects. Hindi lang doon sa mismong proyekto, at dun sa mismong pondo, kundi yung kapasidad din ng dredger para mas mabilis na ma-desilt yung Almacen River at maibalik yung original capacity nito para yung tubig, imbis na mapunta sa mga bahay, mahimpil lang sa ilog, Jessica. Paalalahanan lang natin ang mga magulang, no? Mga nakatatanda dun sa video ninyo, yung mga batang naglalangoy. Abay, ilang araw na, ilang linggo na yung baha dyan ang dumi-dumi na nung tubig, pero nakikita ko pinapabayaan lang lumangoy yung mga bata. Ang dami hong sakit na pwedeng makuha dyan sa bahang yan. Tama, Jessica. Actually, kanina, nung habang kinukunan natin yung video na yan, napansin natin yung mga bata na lumalangoy, may agos yung tubig at hindi na nga din ganun kalinaw yung kulay. Sinaway natin. Pero yung sinasabi din ng ibang mga nakausap natin, sanay naman daw sila. Pero syempre, iba pa rin yung maingat dahil hindi mo rin naman masabi yung agos at hindi naman ito ilog. Yung iba nga, nagkakaroon, may peligro na nga sa ilog kung saan walang hadlang. Paano pa dito sa mga kalsada na merong mga malinaw na hadlang katulad na lang ng mga pader at yung syempre yung mga wayward na yero, yung mga wayward na mga bagay-bagay katulad ng mga submerged na kotse o poso katulad ng ating nakausap kanina na nagdala ng tubig mula rito sa tuyong bahagi ng bayan papunta doon sa Barangay Almacen. Nung tinuro nila sa amin kung nasaan yung poso, hindi namin makita yung poso dahil nakalubog siya sa tubig baha. So yan yung mga peligro na ninenegotiate ng mga taga rito. Kaya nananawagan din sila na sana masolusyonan na ito at mas mabilis yung paghupa ng baha para maibalik na rin nila sa normal ang kanilang buhay. Sumisisid pa yung ibang bata Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.